Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. At minsan, ang pinakamahalagang pagpapala ay dumadating hindi sa umaga ng tagumpay, kundi sa madilim na gabi ng pagsubok, sa mga oras na akala natin ay nag-iisa na lamang tayo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong gumawa ng isang simpleng desisyon sa huling gabi ng taon. Isang desisyon na hindi niya alam na magbabago ng lahat. Dahil sa Pilipinas, sa gitna ng ingay ng paputok at kasiyahan, may mga tahimik na himala na naganap sa mga pintong binuksan ng pananampalataya. May isang makapangyarihang patotoo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patotoo na maaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanonood. At sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Mang Antonio de la Cruz, 54 taong gulang, ay naninirahan sa isang sulok ng Quezon City, sa labas ng Maynila. Mahigit 3 dekada na siyang nagtatrabaho bilang kolektor ng basura ng lungsod, isang trabahong sinimulan niya noong bata pa siya, at ang tanging nais ay makapagpakain ng pamilya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod, ang balat ay nasunog ng araw. Ang mga kamay ay magaspang at puno ng mga peklat mula sa taong-taon ng pagbubuhat ng mabibigat na sako. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Liwanag ng isang taong hindi sumuko kahit gaano pa kahirap ang buhay. Buong buhay niyang pinapasok ang trabaho bago pa sumikat ang araw, nililinis ang mga kalsada matapos ang kasiyahan ng iba, pinupulot ang mga tirang selebrasyon na kailanman ay hindi niya naranasan. Sa Pilipinas, tinatawag siya ng lahat na Mang Antonio, isang simpleng tanda ng paggalang. Ngunit ang paggalang na iyon ay hindi kailanman nagbayad ng bigas o kuryente. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na inuupahang silid na may maninipis na dingding at bubong na yero na maingay tuwing umuulan. Sa loob, kakaunti lamang ang kanyang mga gamit. Isang lumang kama, isang mesa at isang aparador na may mga damit na halos kupas na. Ngunit sa tabi ng kanyang higaan, laging nakapatong ang isang lumang Biblia sa Tagalog. May mga pahinang may marka. May mga salitang binasa ng paulit-ulit sa mga gabing mag-isa. Araw-araw, bago umalis sa trabaho, tumitingin si Mang Antonio sa salamin. Pinagpapahira ng kanyang mukha ng tubig at binibigkas ang isang simpleng panalangin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para sa araw na ito. Salamat sa buhay na ito, kahit mahirap. At sa simpleng panalangin iyon, nakakahanap siya ng lakas na magpatuloy. Ngunit ang taong ito, ang taong nagtatapos na, ay isa sa pinakamahirap na naranasan ni Mang Antonio. Ilang buwan na ang nakalipas nang siya ay masuri na may malubhang problema sa gulugod, bunga ng dekadang pagbubuhat ng mabibigat na sako sa ilalim ng araw at ulan. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga, na huminto muna sa trabaho. Ngunit paano siya hihinto kung ang pahinga ay hindi nagpapakain ng pamilya? Nabawasan ang kanyang mga oras sa trabaho. Ang dating walang katapusang shift ay naging kalahati lamang. At unti-unti, bumaba rin ang sahod. Nagsimulang mag-ipon ang mga utang, kuryente, upa, gamot. Ilang beses na siyang tinawagan ng mga taong pinagkakautangan, ilang beses na rin siyang nangako na babayaran kahit hindi niya alam kung saan kukuha. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa, si Elena, dahil sa kakulangan ng agarang gamutan. Naalala pa ni Mang Antonio ang gabi na iyon, ang takbo sa ospital, ang paghihintay sa doktor na hindi dumating agad, ang panalangin hindi narinig. Mula noon, may bahagi ng puso niya na nanatiling walang laman, isang lungkot na hindi niya kayang ibahagi kahit kanino. Ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Maria, ay nagtatrabaho bilang domestic helper sa gitnang silangan. Nangako siya na magpapadala, natatawag, nababalik kapag nag-ipon na. Ngunit lumipas ang mga buwan sa katahimikan, walang tawag, walang mensahe.
At sa gitna ng kanyang pagdurusa, nag-aalangan si Mang Antonio kung galit ba sa kanya ang kanyang anak o sadyang nahihirapan din ito. Ngunit hindi siya sumuko sa Diyos, hindi siya tumitigil sa pananalangin. Bawat umaga, bawat gabi, bumubulong siya ng mga salita ng pananampalataya. Diyos ko, hindi ko alam kung bakit ito nangyayari. Ngunit nagtitiwala ako na mayroon kang layunin. Huwag mo lang akong iwanan. At sa panalangin iyon kahit papaano, nakakahanap siya ng sapat na lakas upang bumangon at harapin ang susunod na araw. Ang tanging aliw niya ay ang mga simpleng ritual, ang pagbabasa ng Biblia tuwing gabi, ang pakikinig sa mababang tugtugin ng radyo, ang pagmamasid sa mga bata na naglalaro sa labas ng kanyang bintana. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang hindi siya ganap na nag-iisa, na kahit sa malayo, may isang nakatingin, nakikinig, nag-aantay. Noong gabi ng Disyembre 31, natapos ni Mang Antonio ang kanyang duty ng madilim na ang langit. Ang mga ulap ay mabigat at madilim, at ang simoy ng hangin ay may kakaibang lamig, tanda ng paparating na malakas na ulan. Sa Pilipinas, ang ganitong gabi ay puno ng buhay, malalakas na karaoke, mga hapag na puno ng pagkain, tawanan, mga batang may hawak na ilaw, at mga paputok na naghihintay ng hating gabi. Ngunit para kay Mang Antonio, ang ingay ay parang nasa malayo lamang. Tahimik siyang naglakad pa uwi, dala ang isang maliit na supot, malamig na kanin, isang itlog at kaunting tuyo. Iyon lang ang nakaya niyang bilhin mula sa kulang na sahod ng linggong iyon. Habang naglalakad siya, nakita niya ang mga pamilyang magkakasama sa mga bintana, mga tawa, mga yakap, mga handa. At sa loob-loob niya may bumubulong na katanungan. Kailan kaya ako magkakaroon muli ng ganyan? Nang makarating siya sa kanyang maliit na silid, nagsimula ng bumuhos ang ulan. Hindi lamang basta ulan, isa itong malakas na daluyong na yumanig sa bubong na yero, na pumipiga sa mga dingding, na pumapasok sa mga butas ng bintana. Ang tunog ay parang palakpak ng kalangitan. Maingay, matapang, tuloy-tuloy. Pumasok si Mang Antonio, naglock ng pinto, at naghanda para sa gabi. Nag-ilaw siya ng isang kandila dahil madalas maputol ang kuryente kapag ganito ang ulan. Nilapag niya sa ibabaw ng munting mesa ang kanyang pagkain, 3 bagay lamang. Isang payak na pinggan, ang lumang Biblia sa Tagalog na may mga pahinang may marka, at isang murang relo na nakatigil sa 11:40, paalala ng isang panahong hindi na muling babalik. Umupo siya, pinagtagpo ang kanyang mga kamay at taimtim na nanalangin. Sa labas, ang ingay ng paputok at karaoke ay nagsisimulang lumalakas. Ngunit sa loob ng kanyang silid, tanging ang tunog ng ulan at ang kanyang tahimik na panalangin ang maririnig. Diyos ko, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa bagong taon. Wala na akong hinihiling kundi lakas. Bigyan mo lang ako ng lakas para hindi sumuko, para makita ko pa ang anak ko, para makapagtrabaho pa kahit papaano. Habang nananalangin siya, ang kanyang mga luha ay unti-unting tumulo, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pagod. Pagod na siyang mag-isa. Pagod na siyang lumaban. Ngunit kahit sa pagod na iyon, nanatili ang kanyang pananampalataya. Alam kong nandito ka, Panginoon, alam ko. Nang matapos ang panalangin, huminga siya ng malalim. Pinunasan ang mga luha at tiningnan ang relo. 11:15 na ng gabi. Mayroon pang kaunting oras bago maghating gabi. Bago magsimula ang bagong taon na hindi niya alam kung paano haharapin. Ilang minuto bago maghating gabi, may kumatok sa pinto. Hindi mahinang katok, kundi isang malakas, desperadong katok na para bang may humihingi ng tulong. Natigilan si Mang Antonio. Sa ganitong oras, sa ganitong gabi, tumayo siya dahan-dahan, lumapit sa pinto at nagtanong ng maingat, "Sino iyan?" Ang sagot ay isang boses ng isang binata, nanginginig sa lamig at takot. Manong, tulungan mo po ako. Wala po akong mapuntahan. Basang-basa na po ako." Binuksan ni Mang Antonio ang pinto ng kaunti at nakita niya ang isang batang lalaki, mga 18 taong gulang, basang-basa sa ulan, may sirang backpack, ang damit ay dumikit sa katawan, ng buhok ay basa at nakadikit sa noo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pagod at desperasyon. "Manong, pinalayas po ako sa bahay. Ang padrastro ko lasing po.
at itinaboy niya ako matapos ang matinding pagtatalo. Wala po akong mapuntahan, wala po akong pera. Kung pwede lang po, kahit sa tabi lang ng pintuan, kahit hindi po sa loob. Ang boses ng binata ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa hiya at takot na baka tanggihan pa siya. Tiningnan ni Mang Antonio ang kanyang pagkain sa mesa. Tiningnan niya ang Biblia at may boses sa loob-loob niya na bumulong. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit ka nandito ngayong gabi. Hindi niya maintindihan kung saan galing ang boses na iyon, kung sa kanya ba o sa Diyos, ngunit alam niya kung ano ang tamang gawin. Nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ng lubusan ng pinto at sinabi, "Halika, pasok ka. Hindi ka pwedeng manatili sa labas sa ganitong ulan." Ang mukha ng binata ay bigla ring nagliwanag, hindi dahil sa relief lamang, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam na may taong nag-alaga kahit estranghero. Pumasok ang binata, si Jonas ang pangalan niya, at agad na hinubad ni Mang Antonio ang sariling tuyo niyang damit at iniabot sa kanya. "Magpalit ka muna, huwag kang mag-alala, walang ibang tao dito." Habang nagpapalit si Jonas sa likod ng kurtina, naghanda si Mang Antonio ng maliliit na bagay, isang tuwalya, isang baso ng mainit na tubig at ang kanyang pagkain. Nang maupo na si Jonas sa tabi ng mesa, tiningnan ni Mang Antonio ang kanin, ang itlog at ang tuyo. Iyon lang ang meron siya, walang iba. Ngunit sa halip na magtago o mag-excuse, pinagtagpo niya ang kanyang mga kamay at nagsalita. "Ito lang ang meron ako, anak. Ngunit hatiin natin. Hindi hadlang ang kakulangan upang magbahagi." Pinagsaluhan nila ang kanin, pinagsaluhan ang itlog, pinagsaluhan ang katahimikan. Walang salita sa una, tanging ang tunog ng kutsara at ang ulan sa labas. Ngunit hindi ito kahihiyang katahimikan. Ito ay katahimikang puno ng respeto, pasasalamat at kapayapaan. Matapos kumain, nagsimulang magsalita si Jonas. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang ina na nag-iisa, ang padrastro na palaging lasing, ang mga pangarap na tila unti-unting nawawala. "Manong, gusto ko sanang mag-aral, gusto kong maging inhinyero, pero hindi ko na alam kung paano. Pakiramdam ko, lahat ng daan ay sarado na." Tahimik na nakinig si Mang Antonio. At nang matapos si Jonas, sinabi niya ang mga salitang ito, "Anak, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga taong may pangarap. Minsan, kailangan lang nating dumaan sa madilim na daan upang makarating sa liwanag. Huwag kang susuko, ang bawat pagsubok ay may layunin." Tiningnan ni Jonas ang lumang Biblia sa mesa at nagtanong, "Manong, naniniwala po ba kayo sa Diyos kahit ganito ang buhay?" At ngumiti si Mang Antonio, isang ngiting puno ng kapayapaan. "Anak, lalo akong naniniwala dahil ganito ang buhay. Dahil kung wala ang Diyos, wala na akong dahilan para bumangon araw-araw. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Siya ang dahilan kung bakit binuksan ko ang pintuan para sa iyo." Nang marinig iyon, tumulo ang luha ni Jonas. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganoong init, ang init ng pagmamahal na walang hinihintay kapalit. "Salamat po, Manong. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero pakiramdam ko, inipadala ako ng Diyos dito." At ngumiti rin si Mang Antonio. "Alam mo, Jonas, kay baka pareho tayong inipadala dito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa akin din." Nang tumunog ang 12:00, walang tugtugan o tagay sa silid ni Mang Antonio. Isang simpleng panalangin lamang, magkahawak kamay, humihiling ng bagong simula. "Panginoon, salamat sa taong lumipas. Salamat sa mga pagsubok dahil dinala nila kami sa iyo. Gabayan mo kami ngayong bagong taon. Amen." Natulog si Jonas sa sahig, may unan at kumot na inilaan ni Mang Antonio. At kahit papaano, sa kabila ng ulan at ingay sa labas, nakatulog silang dalawa ng mapayapa, isang kapayapaang dulot ng pananampalataya at ng simpleng gawa ng kabutihan. Kinabukasan, paggising ni Mang Antonio, nakita niyang tumigil na ang ulan. Ang umaga ay maliwanag, malamig at tahimik. Si Jonas ay gising na rin, nakaupo sa tabi ng bintana, tumingin sa labas. "Manong, kailangan ko nang umalis, baka hanapin ako ng nanay ko." Tumango si Mang Antonio at sinamahan siya hanggang sa pinto. Bago lumabas si Jonas, lumingon siya at nagsabi, "Manong, hindi ko makakalimutan ito, babalikan ko kayo, pangako."
at tumango si Mang Antonio. "Huwag kang mag-alala, anak. Ang importante, ligtas ka." Lumipas ang mga araw. Ang bagong taon ay nagsimula, ngunit wala pang pagbabago sa buhay ni Mang Antonio. Sa katunayan, lumala pa ang kanyang kalagayan. 3 linggo matapos ang bagong taon, tuluyan nang nawalan ng trabaho si Mang Antonio dahil sa kondisyon ng kanyang gulugod. Sinabi ng kanyang employer na kailangan niyang magpahinga ng tuluyan, na hindi na siya makakagawa ng mabigat na trabaho. Ibig sabihin, wala na siyang sahod, wala na siyang mapapasukang opisina kinabukasan. Sa edad na 56, walang ibang kumpanya ang tatanggap sa kanya para sa ganitong uri ng trabaho. Nagsimulang bumaha ang mga sulat ng utang. Kuryente, tubig, upa, lahat ay nahuli na. Ilang beses nang kumatok ang landlady niya, nagdemand na bayaran na ang 3 buwang renta o umalis na. "Mang Antonio, alam kong mabuting tao ka pero negosyo ito. Hindi ko kayang magpatuloy kung walang bayad." Isang gabi habang nag-iisa sa kanyang silid, tiningnan ni Mang Antonio ang kanyang mga gamit. Ilang damit, isang lumang radyo, ang Biblia. Iyon na lang. Wala na siyang maipagbibili, wala na siyang mahihiraman. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang asawa, naramdaman niyang malapit na siyang sumuko. Ngunit sa halip na sumuko, lumuhod siya. Lumuhod siya at nanalangin ng mas malalim kaysa dati. "Diyos ko, wala na akong maintindihan. Bakit ganito? Ginawa ko ang nararapat. Tumulong ako, naniwala ako. Ngunit bakit parang mas lumalayo pa ang solusyon?" Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na tumulo. "Kung ito ang katapusan, tanggapin ko. Pero sana bigyan mo pa ako ng senyales na nandito ka pa rin." At sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang desperasyon, nakatulog si Mang Antonio ng walang sagot. Ngunit may pananampalataya pa rin na kahit paano, may plano ang Diyos. 1 linggo matapos ang panalangin iyon, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Mang Antonio, nakita niya si Jonas, ngunit hindi na siya ang batang basang-basa at takot. Nakasuot siya ng malinis na damit, may daladalang isang malaking bag at kasama niya ang isang babaeng may edad na, ang kanyang ina, si Luz. "Manong Antonio," sigaw ni Jonas at niyakap niya siya ng mahigpit. "Manong, hinanap ko kayo. Matagal ko na kayong hinahanap." Nagulat si Mang Antonio. "Jonas, bakit ka bumalik? Ayos ka na ba?" Si Luz ang sumagot at ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. "Manong Antonio, ikaw ang nagligtas sa anak ko. Noong gabing iyon, kung hindi mo siya pinapasok, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Naghahanap ako sa buong distrito, ilang oras akong tumakbo sa ulan, at nang sabihin niya sa akin kung saan siya pumunta ako rito. Ngunit umalis na siya. Ngayon, bumalik kami para magpasalamat ng husto." Ngumiti si Mang Antonio, medyo nahihiya. "Wala iyon, Aling Luz. Ginawa ko lang ang tama." Ngunit umiling si Jonas. "Hindi, Manong, hindi lang iyon. Dahil sa iyo na-realize ko na may pag-asa pa. Dahil sa iyo bumalik ako sa aking nanay. Nagsimula kaming magtrabaho ng magkasama. At ngayon, may gusto kaming ibahagi sa inyo." Inilabas ni Jonas ang isang sobre. "Manong, nagtrabaho ako ng ilang linggo sa isang tindahan. Nag-ipon ako. Hindi ito malaki, pero ito ay galing sa puso. Ito ay bayad ko sa inyo. Hindi sa pagkain, kundi sa pag-asa na ibinigay ninyo." Umiling si Mang Antonio. Hindi ako tumanggap ng bayad para sa kabutihan." Ngunit hinawakan ni Luz ang kanyang kamay. "Manong, alam namin yan. Ngunit hindi ito bayad. Ito ay tulong. Ito ay paraan naming ipakita na ang kabutihan na ibinigay ninyo ay bumabalik." At nang buksan ni Mang Antonio ang sobre, nakita niya ang sapat na pera upang bayaran ang 3 buwan niyang upa. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Paano ninyo nakuha ito?" Ngumiti si Jonas. "Manong, matapos ang gabing iyon, nag-apply ako sa isang tindahan. Walang tigil akong nagtrabaho. At sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong tulungan ang taong tumulong sa akin. Kaya naman ito, Manong, tanggapin ninyo." Ngunit hindi doon natapos ang himala. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Jonas, may dumating na opisyal ng barangay sa pintuan ni Mang Antonio. "Mang Antonio, nabalitaan namin ang nangyari sa inyo at may gusto kaming ialok. May bagong programa ang lungsod para sa mga manggagawa na hindi na makakagawa ng mabigat na trabaho. Kailangan namin ng tagapangasiwa ng mga ruta, isang taong marunong, may respeto at kilala ng komunidad. Ikaw ang unang naisip namin.
Hindi makapaniwala si Mang Antonio. Trabaho? Pagkatapos ng ilang linggong walang pag-asa? Totoo po ba ito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Totoo, Mang Antonio, magsisimula ka sa susunod na linggo. Ang sahod ay sapat para sa upa, pagkain at gamot. Hindi ka na kailangang magbuhat ng mabigat. Nang umalis ang opisyal, lumuhod si Mang Antonio at nagpasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, salamat sa pagdinig, salamat sa pagtugon. Hindi ko na alam kung paano pero nagtiwala ako. At totoo nga, hindi ka tumitigil sa paggawa ng himala. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang buhay ni Mang Antonio. Nabayaran niya ang lahat ng utang. Nakabili siya ng bagong gamot para sa gulugod. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, may natira pa siyang pera sa dulo ng buwan. Ngunit ang pinakamalaking pagpapala ay dumating sa isang di inaasahang paraan. Isang hapon, tumunog ang kanyang lumang cellphone, isang numero mula sa ibang bansa. Tatay, napatigil ang mundo ni Mang Antonio, si Maria, ang kanyang anak. Anak, ikaw ba talaga iyan? Tatay, sorry kung ngayon lang ako tumawag. Nahihiya ako, pero nag-ipon na ako, tatay, at pauwi na ako para alagaan ka. At sa gabing iyon, para bang bumalik ang lahat ng nawala kay Mang Antonio, ang pag-asa, ang pamilya, ang dahilan upang bumangon. Matapos ang mga pagbabagong iyon, hindi nakalimutan ni Mang Antonio ang gabing iyon, ang gabi na binuksan niya ang pintuan para kay Jonas at naisip niya, kung may nagawa ang simpleng gawa ng kabutihan para sa akin, ano pa kaya ang magagawa ko para sa iba? Kaya nagsimula siyang tumulong sa komunidad. Tuwing linggo, pumupunta siya sa simbahan at nag-aalok ng tulong sa mga taong walang tahanan. Nagbabahagi siya ng pagkain, damit at mga salitang pampalakas loob. Maraming tao ang nagtanong, Mang Antonio, bakit mo ginagawa ito? Hindi ka naman mayaman. At ang sagot niya ay simple, hindi kailangan maging mayaman para magbahagi, kailangan lang ng pusong handang magbukas. At dahil sa kanyang halimbawa, nagsimula ring tumulong ang iba. Ang komunidad ay naging mas malapit. Ang mga kapitbahay ay naging mas mahabagin. At ang simpleng silid ni Mang Antonio ay naging simbolo ng pag-asa. Si Jonas, sa kabilang banda, patuloy na nag-aaral. Nakapasok siya sa isang vocational course sa tulong ng isang scholarship program. At araw-araw, tinatawag niya si Mang Antonio upang magbalita. Manong, nagtap ako sa exam. Manong, may scholarship ako. Manong, salamat sa inyo. At ang tahanan ni Mang Antonio, kahit maliit, kahit simple, ay naging isang refuhiyo para sa mga nangangailangan. Isang lugar kung saan walang taong tatanggihan, walang pinto na hindi bubuksan, walang puso na hindi poprotektahan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang taong tumulong. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong tao upang gumawa ng mga di-ordinaryong himala, na ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng mayroon ka, kundi sa handang ibigay mo sa kabila ng wala. Si Mang Antonio ay nagturo sa atin ng isang aral na hindi kailanman dapat kalimutan. Mas malaki ang pananampalataya kaysa sa takot. Ang kabutihang ibinibigay mo ay laging bumabalik, at ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mabubuting puso. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayon na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.